Ngayong umaga po, kasama natin na tulad po ni Pilar Pilapil, isang beauty queen at actress, meron pong malagim ding pinagdaanan sa buhay. Let's all welcome our guest, Rochelle Barameda. Good morning, Rochelle. Thank you for stopping by, ha? Alam ko na napakahirap sa'yo na muling buksan itong paksa na ito. Sa hindi po nakakaalam, yung kapatid po ni Rochelle na si Ruby, biktima po ng karahasan. She was murdered, no? And pinatay, sinilid sa drum, sinimentohan, nagpa-fabricate ng isang steel case, pinasok yung drum na yon, binuhusan ulit ng semento, at binaon sa dagat. Binaon sa dagat ng nabotas? Yes. At ano na ang present status nitong kaso na ito? Mabagal eh. Nababagalan ako. Pero nagpapasalamat ako sa bagong administrasyon natin. Dahil one of their priorities is yung kaso ng kapatid ko. Pero syempre may mga proseso tayong sinusunod. May nakasampang kaso. May nakasampang kaso. Who are the people who have been charged? Nagkaroon na ng probable cause sa RTC Malabon yung father-in-law ni Ruby Rosa, si Attorney Manuel Jimenez Jr. Yung uncle niya na si Lope Jimenez na at large pa rin ngayon. May sumuko pero for 1 year and a half nandoon siya sa ospital na hindi ko alam kung para kung iisipin mo, okay, kung may sakit ka, bakit sa 1 taon at kalahati, walang nangyayari? Ba't hindi siya gumagaling? Diba parang, kahit may sumuko, parang wala pa rin. Kasi, ang sarap ng buhay mo sa ospital. So, eto ngayon yung senaryo, diba? Nang hindi mo matatawag na hustisya para sa murder ng kapatid mo, nakapagpatawad ka na ba? Nasang stage ka na ng forgiveness? Have you forgiven? No. Ang daling sabihin, di ba? Every time na may mga kaibigan ako sinasabi sa akin, Rochelle, ipagpasa Diyos mo na lang. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, tao lang tayo. Alam mo, ang lagi ko pong sinasagot sa kanila, pinagpapasa Diyos ko naman eh. Pero, kailangan ang tao may gawain paraan, di ba? Pero bilang kapatid, kung paano pinatay ang kapatid ko, hindi ko sila mapapatawad. Lalo na nung nakita ko siya paglabas sa drum, nakita ko siyang yung pinansakal sa kanya, nandoon pa, nakatali yung mga paa niya. Sabi ko nga, kahit ano pang kasalanan ng kapatid ko sa pamilyang yon, hindi mo pa rin dapat ginawa yon. Ang himig, Rochelle, mas mahirap magpatawad sa'yo dahil napaka-biolente at marahas yung pagkamatay ni Ruby. Nung time na nawawala pa lang si Ruby, ilang beses kami nagmakiusap sa kanila na sana tulungan naman kami sa paghahanap, pero binaliwala nila kami. Natagpuan si Ruby, wala rin sila ginawa. Pinagkait pa sa amin ang mga anak ni Ruby. Yung mga ganong pagkakataon, paano mo masasabing mapapatawad mo sila? Sobrang hirap ang ginawa nila sa pamilya namin. Sobrang hirap emotionally. Kasi very open sa akin ang kapatid ko. Isang beses nga lang siya sinaktan physically, pero emotionally, grabe. Grabe for 7 years na nagtiis ang kapatid ko. Darating ba ang panahon, Rochelle, you think, yung sinasabi natin kanina that time heals all wounds? Pinagdadasal ko po yun lagi. Rochelle, yung mismong pumatay kay Ruby, napatawad mo na? Hindi ko alam bakit. Yes, meron ako napatawad. Sino yan? Yun si Manuel Montero. Siya yung sumuko, siya yung
Siya yung nagsole sa amin. Siya yung nagbaon kay Ruby dun sa Navota. Siya rin yung nag-retrieve kay Ruby. Sabi ko nga, utang na loob ko sa kanya yon kasi 2 years and 3 months of searching, wala kaming lead. Kung hindi siya lumabas, hindi namin makikita kapatid ko, hindi namin siya mabibigyan ng magandang burol, hindi namin siya mapapalibing. Sobrang sama. Ang sama ng ginawa nila na yun yung nakakapag-ano sa akin ng sobrang galit. Isa rin siguro sa hindi ko rin mapatawad. At hanggang ngayon, talagang gagawa ako ng aksyon. Dun sa, siguro hindi mamamatay ang kapatid ko, kung hindi dahil dun sa judge na nagbigay ng custody dun sa mga anak niya. Meron si Ruby Rose at that time, 4 months old baby. Pero binigay niya dun sa tatay. Sabi ko nga, kahit sinong tao, kahit hindi nakapag-aral, 4 na buwan na sanggol, alam na dapat ang hindi baby, sa ina binigay. ang baby dapat nasa ina. So nakita ko yung paghihirap ng kapatid ko. Dumating sa punto na pinagbawalan siya pumasok ng subdivision, pinagbawalan siya pumasok ng eskwelahan, na wala namang court order. May mga bagay-bagay na nagawa ako na hindi ko rin alam bakit. Pero ngayon pala magagamit ko sa kaso ng kapatid ko na makakatulong kung paano talaga siya pinahirapan. Ikaw ba, Rochelle, pag napapanaginipan mo si Ruby, anong hinihingi niya? Hustisya o kapatawaran? Ako naniniwala pa rin naman ako sa mga psychic, yung mga may nakakausap na ano. Kasi pina-interpret ko yung pagpapakita sa akin ni Ruby na ang daming beses na yun, pangatlong beses na tayo. Kasi sabi ko sa kanya, B, pag may message ka, gusto ko sa panaginip. Kasi matatakotin ako. Sabi ko, may mission pa ako. Noong time na yon na kung aalis ako, dapat may mangyayari na sa akin masama. May nakaabang na sa akin. At ako lang dapat magdadrive with the security. Kasi hindi na nila ako pinapayagan pa na mag-drive. So, 3 beses niya na sinave ang buhay ko. May angel ka. Papa Jack! Mama, kasama ko dito si Aling Concepcion na inagawan ng asawa ng kanyang anak. Yung buong detalye, makakausap ko natin siya mamaya pagkabalik ng Starbucks.